Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong i-share sa inyo na isang basic TV. Ito pong basic TV na to is FHD, ibig sabihin full high definition. Ngayon, ang motherboard po nito is basic lang, kagaya nito. So, hindi pa po ito Android. Gumagamit pa lang po ito ng antena tsaka sa mga USB, pero hindi pa po siya naka-prepare para sa Android. So ngayon po ang gagawin natin, i-convert po natin itong TV na to into Android. So bago nyo po gawin yun guys, ang sisiguraduhin nyo lang po na ang reference po ng TV ninyo ay FHD yung model. Kunyari po 32 inches, yun po yung pinaka-model, no? 32 inches, tapos nakalagay FHD. Ibig sabihin po, high definition, na fully high definition. So, doon lang po natin to i-apply. Ngayon, gaya po kasi nito, sira na po itong motherboard. Sira na po ito. Nag-overheat po ito eh. So, ngayon, naisipan ko po na baka sakaling pwedeng gawing Android. So nagtanong-tanong po ako, may pinagtanungan po ako, isa pong bihasang technician, si Sir Jun Labaw, maraming salamat po. So binigyan niya po ako ng isang tipo idea kung paano po ito i-convert into Android TV. So kung sakaling sa inyo po ito nangyari, o sa TV po ninyo nangyari na nasira po yung motherboard, ang importante po motherboard na nasira, hindi panel. Ang gawin nyo lang po, mag-order po kayo ng isang panel na Android na same ang size para hindi po kayo mahirapan, no? Kagaya nito, papakita ko na lang po sa inyo. So ito po yung basic motherboard, ito naman po yung Android na motherboard. Paano po ito naging Android? Ito po yung isang patunay na Android na po yung motherboard. So meron na po siyang parang something RJ43 o RJ45 na socket. At the same time, meron na rin po siyang Bluetooth and Wi-Fi device. Ito po yung chip na to. So meron na rin pong antena para sa Wi-Fi, ito po yun, at the same time yung antena para sa Bluetooth. So kaya po ito naging Android. So napakasimple lang po. Nagkataon lang po dahil nga ang napili kong model ay same size lang po, kagaya nito. Same size. Yan po yung pinaka-importante. Same size, tapos same lang din po yung mga butas, kagaya po nito. Same lang yung butas. Ganun din po sa ilalim. At ang pinaka-importante po guys, no, yung LVDS. Ito po yung tinatawag na LVDS. Ito po yung LVDS socket. So kung kunyari pagpalagay po natin na ang yung basic TV po ninyo, ito po kasi, dito po kasi ito nakalagay. Yung LVDS na to,
dito po nakalagay sa socket na to, sa terminal na to, dapat ang connection po ninyo ay same din dito po sa kabila. Pagpalagay po natin, nandito po nakalagay yung red sa part na to, sa left side. Dapat po yung red din po na paglalagyan ninyo, doon din po nakalocate sa motherboard na bago, kagaya po nito. Andito po yung marking. So pag ikinabit po ninyo tong LVDS na to, dapat pag ganun, kung nasaan po yung marking, hindi po pwedeng pabaliktad. Dahil pag nagkabaliktad po yan, posible po na yung panel po mismo ang masisira. So yun po. Tapos i-check niyo na rin po yung connector ng LED o yung ilaw po niya, yung backlight. Dapat po kung positive po yung nandito sa side na to, dapat po yung wirings po ninyo is ganun din yung position. Kung nasa right side po yung positive, dapat po yung plug dito po sa socket ay nasa right side din. Ngayon, kung wala po sa right side yung socket na pula, gawan nyo po ng paraan para mabaliktad. So, ganun po yun. Pangalawa, ang pinagkaiba lang din po sa Android TV na motherboard ay yung mga push button. Kagaya po nito. Ito po yung mga push button galing po sa basic TV. Baka magtaka po kayo na pag nakabili na po kayo ng Android board, wala pong kasama nito mga push button. Kasi po, ang push button po ng Android ay ganito na po. Single switch na lang. Ito po yung on-off switch at saka navigation switch. Ibig sabihin, pag push mo ng button patulak, mag-on po yun. Tapos pag click mo ng left to right, yun na po yung navigation key ninyo. So, ganun lang po kasimple. Ibig sabihin, yung Android TV po ay dependent po sa remote. May mabibili naman po kayo ng Android board o smart board sa online na may kasama na pong remote. Kasama na po yung LVDS socket. Ito po yung LVDS socket at yung control board. So, ito po yung control board. Set po lagi yan. Pag sinwerte pa po kayo, may kasama po yung mga cover kagaya nito. Dito po nakakabit. So kung sakaling same lang po yung size na mabibili ninyo na motherboard, hindi na po kayo mahihirapan kabit at i-install, kasi ultimo po yung cover po nito sa sides dito po kung saan yung mga output meron na po kayong pantakip. So ganun po. So ngayon sisimulan ko na po ang magkabit. Ito po sinishare ko lang po para in case na gusto nyo pong gawing Android TV, yung mga TV ninyo na basic ay po pwede naman at magkakaroon po kayo ng knowledge. Ito po ay para lang po sa gustong matuto ng electronics at sa may lakas na loob o kumbaga may guts para gawin to, kasi pwede po ninyong masira yung appliances po ninyo kung wala po kayong konting knowledge o support galing sa mga kapwa technician. So yun po. So ganito po ang gagawin ko. Ilalagay ko na ho ito sa likod ng TV para may test natin at makita po ninyo yung pagkakaiba, yung transformation po ng TV na meron dito ngayon. So ngayon po, install po natin to. Ang kagandahan nito guys, yung nabili kong motherboard ay same na sukat. Hindi po pareho yung itsura, pero yung sizes po nila ay parehong-pareho. Kaya hindi na po ako mahihirapan na i-install dito mismo sa TV na luma. So sa pag-install naman po nito, ilagay nyo lang po dito, itama nyo lang po sa butas. May kanya-kanyang butas po yan. Tabi po muna natin to. Bago nyo gawin, i-unplug nyo po muna yung TV. Make sure po na naka-unplug. Tapos, ikabit na po natin itong mga screw. Ayan.
Apat lang naman po ang mga screws nito. Maraming salamat na po pala kay Sir Jun Labaw sa tip. Sir, thank you po. So, ito po. Guys, pag nagawa nyo to guys, matutuwa kayo. Kasi yung basic TV ninyo, magiging Android TV. So, dahil naikabit na po natin ito, naikabit na natin itong motherboard, gagawin na lang po natin, itatap po natin itong LVDS. Tandaan nyo guys, kung saan po ninyo natanggal yung kulay pula, galing dito sa motherboard ninyo. Tandaan nyo po ha. Ito po paalala po. Kung ang motherboard po ninyo ay ganito ang install. Ganyan po. Yung red na color po, meron po yung nakatapat na mark na kulay puti. So ibig sabihin po, dyan po dapat nakalagay o nakatapat yung kulay pula. Hindi po pwedeng baliktad. Dahil pag nakabaliktad po yan, masisira po automatic po yung panel ninyo. Split seconds lang po ata, siguro mga 5 to 10 seconds masusunog na po yung panel ninyo. So yun guys, pasensya na po no. May kailangan lang magdaputin. So yun po, balik po tayo dito sa tutorial. Tandaan niyo po lagi na kung ito po ang pagkakakabit po dito o ang pagkaka-install dito ay yung white color dito sa board, ito po yung white color sa board, dapat po nandito rin po yung red. Hindi po pwedeng magkabaliktad. Tatandaan niyo po lagi yan. Pagkatapos po, kung sigurado na po kayo lahat sa connection ninyo, pwede nyo na pong ilagay itong LVDS. Lagi nyo pong tatandaan, lalapit ko po ng konti. Ayan po, yung LVDS po ninyo, dapat po yung red doon din po sa white color na marking. Dapat po swak po lahat ng ngipin, walang nakausli. Walang nakausli dito, walang nakausli dito sa kabila. Dapat po saktong-sakto. At dapat po lapat na lapat. So ayan guys. Pasensya na po kayo sa camera ko at masyadong malikot. Pasensya po ulit guys na hindi ko po dinidelay yung video, pero may mga kailangan po talaga akong dapat i-prepare para matapos ko po. So dahil na po nakakabit na po ito, yung lumang control board po ninyo, kagaya nito, ito po ay galing dito sa basic TV. Hindi nyo na po ito kailangan. Itabi nyo na lang po in case po na may kailangan kayo sa susunod o meron kayong i-repair o meron po kayong kaibigan na kailangan po nitong control board at same lang naman po ng model sa TV ninyong luma, pwede nyo po ito itabi. Dahil pag naitabi nyo po ito, pwede nyo pa pong pagkakitaan. Ako po yung mga ganitong klaseng board hindi ko po tinatapon. Kung gusto nyo po matuto ng electronics, lahat po ng board
kahit sira, ipunin po ninyo. Kasi darating po yung panahon na makakakuha po kayo ng piyasa dito, lalo na sa mga TV sets. Lahat po ng parts dito pwede nyo pong pakinabangan. Kung kaya nyo naman po itabi, itabi po ninyo. So yun guys, balik po tayo dito. So gaya po ng sabi ko kanina, yung control board po dito, so galing sa lumang board, hindi na po natin to kailangan. Dahil meron na po itong kasama na control board unit. Ang hindi ko lang po naisabay o hindi lang po naisama sa pagbili ko ay yung remote control. Ngayon, ito naman po gagana pa rin po kahit walang remote. Ang problema lang, mahihirapan ako maglipat ng channel. Pero ito po, ipapakita ko lang po sa inyo na try and tested po yung ganitong pamamaraan. So, dahil naikabit ko na po yung LVDS, at the same time, nandito na rin po yung control board. Ito po, ikakabit naman po natin yung backlight. Ito po yung supply, ito po yung connection, papuntang backlight. Dito po. Basta tatandaan nyo lang po lagi, doon sa lumang TV ninyo, ito po yung lumang board, tatandaan nyo lang po lagi kung saan nyo po binaklas ito. Lahat ng tatanggalin nyo po dito, lahat ng tatandaan nyo lagi kung saan nyo po tinanggal para alam nyo rin po ipagbalik sa panibagong board. So bago nyo ikabit ito, dapat positive sa positive, negative sa negative para hindi magkabaliktad. Meron naman po itong marking sa likod. Pag binaliktad nyo po itong motherboard nito, may nakalagay po doon na plus sign at saka negative sign. So, kung sigurado naman po kayo na tama rin naman po yung arrangement nito, akma dito sa board, pwede nyo na po ito ikabit. Itusok nyo na lang po. So, yan guys, no? Ngayon, ang kulang na lang po natin ito ay ang power supply o yung power cord. Mapapansin po ninyo dito po sa dalawa, same pa rin po talaga. Ayan po. Ito yung socket para sa power cord, ganun din po dito sa kabila. Halos hindi po sila tugma sa pagkakalagay dahil ito medyo malapit dito sa end, ito medyo nasa gitna, pero okay lang din po yun. Walang problema dun. Ang importante, madali nyo po o same lang po yung socket ng power board ninyo sa luma at doon sa bago. Kasi meron pong mga socket na hindi po ganito ang design. So, magko-convert pa kayo. Puputulin nyo yung cord ng luma, tapos ikakabit nyo naman po dito sa bago. So, ang gagawin nyo lang po, ito po yung cord nitong luma, tutusok nyo lang po dito sa part na to. Yan. Guys, sa mga baguhan at hindi pa po sanay, wag nyo pong hahawakan tong capacitor na to. May dalawa pong metal dito sa ibabaw yan. Kagaya po nito. Ayan po. Napapansin nyo po yung dalawang metal na to. High voltage po yan. Pwede po kayong ma-shock. Depende po sa voltahe na karga po nito. Dahil ang kagaya po nito, nasa 450 volts po ito live. Pag nahawakan nyo po yung dalawang paa niyan o terminal, pwede po kayong ma-shock. So yun po, yun lang po ang iiwasan nyo, na mahawakan nyo directly yung dalawang terminal po nitong capacitor nito. So para hindi po kayo ma-shock, pwede nyo naman po lagyan ng Phillips screw o screwdriver yung dalawang terminal, tapos i-short po ninyo. Pero tandaan nyo po, yung terminal na yon ay yung screwdriver po ninyo, dapat plastic po yung handle. Para hindi po direkta na mahawakan nyo yung metal, para hindi naman po din kayo makuryente. So yun lang po. So balik po tayo dito, no? Ngayon, kung sakali naman po na kagaya nito na naka-install na lahat, syempre po hindi po lahat dyan ay parehong pareho. Kagaya po nitong antena na to para sa Bluetooth at saka sa Wi-Fi, malamang wala po itong lagayan doon sa likod ng luma ninyong TV. So ang gagawin nyo na lang po, ilabas nyo na lang po ito doon sa likod. Pag tinakpan nyo to, ito po ilabas nyo na lang itong dalawa, tapos lagyan nyo na lang po ng tape,
Yung dalawang yan para hindi naman po nakalaylay. So, ito na po. Ay, meron pa po pala akong nakalimutan. Ito pong ground. Itong LVDS po, lagi po itong may ground na kasama. Papakita ko lang po ng malapitan yung lumang LVDS. Ito po. So, ito po yung lumang LVDS. Meron po laging nakalakip na ground po yan. Ito po yung ground. So, yung ground po, ilagay nyo na rin po dito sa board. Isama nyo na rin po sa paghigpit ng screw. So, dahil ito, nandito po yung ground, hahanapan ko na lang po ito ng pwedeng paglagyan. Kung saan po siya pwedeng ikabit. Yung hindi po sa gabal, pag naglagay na po kayo ng cover ng TV ninyo. Kahit saang part po ng motherboard, basta meron pong kalakip na screw, pwede nyo pong ilagay itong ground. Na hindi po sa gabal mismo dito sa cover mamaya, o pag kayo na, hindi po sa gabal doon mismo sa cover. Regarding naman po dito sa control board, sigurado po na hindi rin po ito fit doon sa casing o sa cover po nitong lumang TV. Pero kung sarili nyo naman TV, okay lang po na hindi ito mag-fit. Kahit nakausli lang po ito sa labas o nakadikit po dito sa housing na sa labas, importante po na medyo makikita ng remote o masasagap ng remote yung signal po nito para hindi po kayo mahirapan mag-change ng channel. So ngayon guys, kakabit ko na, isasaksak ko na po para makita nyo po na yung basic TV po ay magiging Android TV. So ipa-plug in ko na po. Ito po, ipa-plug in ko na. Ayan po. Naka blue color na po yung light. Iangat ko na lang po para makita nyo po yung transformation po ng TV. So yun guys, may display na. Ayan guys, oh. Ayan guys. Naging Android na po yung TV ninyo, instant. Di ba po? So, yun lang guys. Yun lang po yung i-share ko sa inyo ngayon na malaking tulong po sa mga households o sa mga daddies natin dyan na ang TV nila ay basic lang. So, ibig sabihin yun po yung umaasa sa antena. Ito po, makikita nyo po na pag nagpalit po kayo ng motherboard, ng smartboard o Android na motherboard, instant po na magiging Android na rin po yung TV ninyo. So basta tandaan nyo lang po sa pagbili po nyo ng motherboard, may kalapit na pong remote control para hindi na po kayo mahirapan mag-change ng channel. Ito naman po pwede naman pong i-control, pero medyo dahil nga po hindi naman po ganun ka-accurate. Hindi naman po ganun ka-accurate yung button nito. Kaya nito, ayan po, nag-change naman po sa baba. Nag-change naman po yung selection sa baba. Ayan po. May power, may menu. So
source, channel, tsaka volume. So, yun lang guys. Maraming pong salamat sa maikling pagtsatsaga po ninyo ng panonood. Sana po nakapulutan po ninyo ng aral. At naway sundan nyo rin po ako sa YouTube channel ko. Sa mga nakasubscribe po, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago pa pong uploads ng mga videos. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po.